Alam niyo ba noong 2015 ay may isang groups pala sa social media na pwede kayong maghanap ng kamatch nyo na swapping asawa? Yes, ito ang grupo na pwede kayong mag-asawa mag-join doon at maghanap kayo ng kamatch nyo na mag-asawa rin kung gusto nyo ng aliw na one night stand. Itong storya na ito ay nag-umpisa kay Dino at Maricar na taga Baguio City. Si Dino at Maricar ay payapang namumuhay, may isang anak, at si Maricar ay nagtatrabaho sa isang call center at si Dino naman ay isang company driver. Araw, habang busy itong si Maricar sa social media ay napunta siya sa ganitong groups at parang biglang may natubo sa isip niya na why not kaya? So itong si Maricar ay niyayan niya si Dino na mahal, pwede ba tayong maghanap ng kamatch dito at pwede bang magtikim tayo ng ibang lalaki at babae? So yun na nga, sa una ay nagalit itong si Dino na ano ba ang nangyari sa utak ng asawa niya na bakit napaisip na yun at gusto niyang tumikim ng ibang lalaki. So nagalit ito si Dino ng sobra at yun din yung dahilan kung bakit nagtatampo si Maricar sa kanya, kasi noong simula nung nagpaalam si Maricar ng ganoon ay nanlalamig na si Maricar sa kanya. No choice si Dino kaya pumayag na lang siya kinalaunan sa gustong mangyari ni Maricar. So yun na nga, naghanap sila ng kamatch nila na magpartner din na taga La Union na sina Ramon at Ella. Si Ella at si Ramon ay may magandang trabaho at maganda ang pamumuhay. So yun na nga, nag-umpisa ang kanilang deal na magkita-kita sila sa isang hotel. Sa yun na nga, sa isang pleasure ng isang gabing one night stand ng mag-couple. Habang sakay sa sasakyan si Dino at si Maricar ay napatitig si Dino sa mukha ng kanyang asawa na tila ba ito'y excited at sobrang saya na makatikim ng ibang lalaki. So yun na nga, nakarating sila sa hotel at nandoon na ang mag-asawang si Ramon at si Ella. So yun na nga ang pinagkasunduan nila, isang one night stand pleasure ng mag-couple ang mangyayari. So yun na nga, inumpisahan na nila ang seremonyas. Habang kinakando ni Dino ang asawa ni Ramon na si Ella ay bigla itong napatitig sa kanyang asawa na si Maricar na hinahandos din ni Ramon. Biglang kumurot ang kanyang puso na makita na parang tila sarap na sarap itong si Maricar na habang hinahandos ni Ramon. Nagsiselo si Dino at sobrang puot ang nararamdaman niya kaya wala na siyang ganang kandusin pa si Ella kaya tumigil siya, pero napaisip niya na hindi siya pwedeng mag-give up kasi nga pumayag na siya at yun na nga ang kinasunduan nila ni Maricar at ayaw niyang magalit si Maricar sa kanya at maghanap ng ibang lalaki at makipaghiwalay sa kanya. So yun na nga, natapos silang apat ay kanya-kanya silang umuwi sa kanilang tahanan. Kalipas ang ilang araw simula nung nangyari iyon sa hotel ay tuwing umaga, tuwing makikita ni Dino ang pagmumukha ng asawa niya na si Maricar ay naalala niya ang nangyari doon sa hotel na sarap siyang hinahandos siya ng ibang lalaki. Pero no choice itong si Dino, pinipigilan niya lang yung kanyang emosyon na nagsiselo siya, nagagalit siya dahil ayaw niya ngang maghiwalay sila ni Maricar na itong si Maricar ay nanlalamig na sa kanya. Ang beses habang binabaybay ni Dino ang highway at napadaan siya doon sa building na tinatrabahoan ni Maricar ay ito ay nakita niya ang kanyang asawa na palabas ng gate. Tila ba ito ay nagmamadali at sumakay sa taxi at yun na nga ay sinundan siya ni Dino at laking gulat ni Dino na ibang way ang tinatahak ni Maricar at yun na nga ay humantong sila sa isang hotel. Nakita niya na bumaba ang kanyang asawa sa hotel at nandoon ang mag-asawang si Ramon at Ella na tilang masaya silang tatlo. Sa sobrang sakit ng dibdib ni Ramon ay hindi niya akalain na nangako ang kanyang asawa na last na yun at hindi niya nagagawin, pero ito ngayon nakipagkita pa rin siya kay Ramon at Ella. So itong tatlo na ito ay pumasok na at nag-book ng kwarto. So walang magagawa si Dino dahil puot na puot ang kanyang damdamin ay nag-book din siya ng kwarto mismo doon sa harapan ng kwarto ng tatlo. So yun na nga, habang nakahiga itong si Ramon sa kama na patitig sa kesame at nakikinig ng ingay, langit-ngit
at ungol ng tatlo doon sa kabilang kwarto ay parang dinudurog ang kanyang puso sa sobrang sakit na umiiyak siya ng dugo. So yun na nga ay hindi matanggap ni Dino na bakit nagawa raw ng kanyang asawa uli na makipagkita uli kay Ramon at Ella. Sobrang sakit at parang dinudurog ang puso ni Dino habang naririnig niya ang ungol ng kanyang asawa sa kabilang kwarto, pero napaisip niya paano na lang ang kanilang anak kung hiwalayan niya si Maricar. So yun na nga, bigla siyang tumayo at may hawak na kutsilyo. Itong kutsilyo na ito ay dala-dala niya sa mga operasyon niya kung saan siya may biyahe. So yun na nga, kumatok siya sa kwarto ng tatlo at yun na nga ay bumukas din ang kwarto at tumambad sa kanya na nakatupis lang ito ng towel si Ramon. So bigla niyang kinandos ng kutsilyo si Ramon ng ilang beses at ito ay natumba. At sa sobrang galit niya ng dilimang paningin niya, ang dalawang babaeng nakaupo sa kama ay tinuluyan niya din ng kandos ng kutsilyo. Yun na nga, kinabukasan nagulat na lang itong tagapaglinis ng hotel na tumambad sa kanila sa kwarto na inopahan ng tatlo na nakahandusay sila sa sarili nilang dugo at wala na silang buhay. Napatay sila ni Dino dahil sa galit at pagsiselos. Isang buwan nagtatago si Dino pero napaisip niya paano na lang ang kinabukasan ng kanyang anak kung tuluyan na lang siyang magtago. Nagsurrender sa kapulisan si Dino at kumuha siya ng magaling na abogado at yun na nga ay napababa ang kanyang kaso ng 4 years dahil sa nagawa niya lang naman ito dahil sa sobrang sakit ng damdamin at pagtataksil. So simula noon ay namumuhay ng payapa si Dino at ng kanilang anak na si Gino, at kahit wala ng ina ay kinalimutan na lang ni Dino ang mga nakaraan na sobrang sakit.